Welcome to It's in My DNA, hosted by yours truly, Sirius Lat, co-produced by myself and Brackets High, presented by On The Menu. Ang kasama natin ngayon sa mga napaka-kalat na pangalan ngayon to. Sobrang kalat, as in sobrang kalat. Manila, La Union, you name it bro, he's there. He's only 23 years old. And for me, he's one of the biggest rookies. So without further ado, I give you guys Mr. Hugo. Hi guys. So, kamusta ka, men? Okay naman kuya. Medyo kaagising lang. Oo nga, mukha nga. So, late siya dumating. How are things? How are things sa family? Okay naman, chill lang, enjoy. Aware Vibing sila lang. with your lifestyle? Aware sila. Parang support naman sila sa ginagawa ko since nakikita nila na parang passionate din talaga ako about it sa bahay. Parang nag-share din ako sa kanila ng mga gusto kong music. Tapos nagugustuhan nila, kaya parang gets nila din yung ginagawa ko. Pero, physically, naiintindihan ba nila what DJing is? Physically, feeling ko hindi. Kasi parang yung gets lang nila, yung parang paano siya nangyayari. Parang pupunta sila sa gigs ko minsan. So napanood na So, napanood din nila ako. Anong gig yun? Sa Laon yun. Kasama sila nun. Sa So, Treehouse? Hindi, sa Ugly Bar. Sa LU. So, andun yung family ko, tapos inaya ko sila sa gig ko. Tapos nanood sila. Tapos after What nun, family as in parents and siblings? parents ko, mom Parents and lang? dad. Mom and dad. Tsaka siblings What was ko. that like? Anong feeling nun? Yung feeling ng time, parang una, syempre parang weird. Kasi di naman usually nangyayari. Tsaka parang, alam mo yun, unusual na parang pupunta yung family mo sa ganung Right, type na party eh. sa party kasi. Anong oras Pero, yung set mo na yan? Nung time na yon feeling, hindi ko sure kung prime pala, prime time nung time na yun kasi maraming tao. Yeah. Natandaan So mo. kumalubilo sila sa mga bata. Ganun sila. Shoutout to tita and to tito. Oh, and anong sabi nila after that? I'm assuming nauna sila umalis. Actually Tinapos nauna sila nila? kasi parang wala, nung time na yun nalasing mom ko. So, nauna talaga sila. Tapos ako kailangan magstay. Nag-enjoy. But like, what was it like nung the next day na nung nag-usap kayo? Wala, parang sabi nila na, ganyan pala yung ginagawa mo, no? Parang ngayon naintindihan ko na, parang gano'n. Natawa sila about it. Parang masaya sila na, parang nakita nilang masaya ako sa So ginagawa. parang mas na-gets nila, kumbaga, okay, so this is what my son does. May ganun feeling. Ganun yung feeling. Parang after nun, parang mas naging supportive sila. Kasi nakita nilang nag-e-enjoy ako sa ginagawa. Paano mas naging supportive? Supportive ako in a sense na parang, okay, kung yan talaga yung gusto mo, parang hindi sila yung parang hindi sila mahirap kausap pagdating sa gig. Parang ganun. Alam mo yun, parang ine-ensure pa na parang andun lahat ng need ko. May resistance ba nung una? Nung una, oo, parang ayaw na nila mag-DJ talaga. Noong 2022, pinapastop nila ako kasi parang sabi, yung ACADS mo, ganun. Parang baka mapabayaan mo, so focus ka muna doon, ganun. Pero, okay, wait. Kung ACADS yung pinag-uusapan dyan, anong year ka na ba? College? College na siya. Pero 2022. So you were like, mga, what? I was like, Hindi ka naman frosh nun. frosh. Damn. 21? Yeah, So frosh. would you think magtatagal to? Because I'm 30, man, and I just started like 4 or 5 years ago. So 25 ako nun. 24, 25. Ikaw, 22. You think magtatagal to? Like yung career, yung DJ. Yeah. For me, hindi man ako sure kung magtatagal siya sa gigs, pero siguro yung DJing itself, dadalhin ko siya hanggang pagtanda kasi for me, na-enjoy ko talaga siya, hindi kailangan ng parang audience na makinig. Parang blessing na lang pag kunyari makapag-play ako with an audience, pero it's something that I really love doing. Parang hindi siya work para sa akin. So parang parte siya ng lifestyle talaga. Parang ganun yung feeling ko. So, yun yung... So wait, pero saan nanggagaling to? Saan nanggagaling? Wala, nanggagaling lang to sa parang love for the music siguro. I'm assuming you were a musician before all this. Yeah. Before. Ano to? Banda? Banda. Yeah. Maraming ganyan, no? Marami. So ano ka? Guitarist? Usually
lead guitar talaga. Pero, Ano to? Punk rock? Ganon? hindi eh. Pero, Cover? mga Ano covers. mga ginagawa nyo? Ano More po? on covers. Pero, school-based Nasa lang YouTube siya. ba to? School-based Meron lang. ba kayong presence? Meron Anong sa banda nyo, internet. Next time to. Sabihin nyo Gatekeep na. ko muna. Next time. Pero sa Spotify? Hindi. Wala. SoundCloud? Wala. Ano? Social media. So may videos kayo sa Facebook? Meron. Pero, hindi ko Hindi i-reveal. Ha? Hindi pa natitake down? Hindi pa natitake down. So guys, kung meron sa inyo dyang mga mahilig mag-hookay, drop nyo sa comment section kung mahanap nyo. Kung may mga kabatch si Hugo sa high school na mapapanood to, we would really appreciate kung i-link nyo yung band days na to sa amin. Pero ano to? As in punk rock, anong tunog nyo? Give me a sample. Walang specific na more on covers talaga. Kasi parang school-based lang So siya. kung covers siya, anong mga kino-cover nyo? Mga side A ba? Hindi naman. Hindi naman. Mga usual lang. Okay, wait. So ano nga yung usual? Paramore, ganun. Hindi ako. Don't tell Pero me for sometimes, speed. yeah. Mga ganun lang din. Alam mo yung parang typical school band. So marunong ka kumanta, man. Medyo lang. Hindi talaga. Siguro kaya ko pag may sound engineering. Pero Have you ever considered singing at a gig as a DJ? Kasi Nah. ginagawa ni Jaya pwede siguro, pero not live. I feel like you should. Well, sige. Try natin next time. Next Kasi, time. Meron, ang dami ng kung ano-ano klaseng DJ ngayon eh. May DJ na matamis, may DJ na Tama. mahilig kumain, may DJ na, alam mo yun, may DJ na manunulat, may DJ na kalat. So baka mas gusto mo, di ba? Try din. Ano naman? But does it ever cross your mind? Cross my mind. Oo, pero kung realistically now, parang hindi pa. Kasi parang, hindi ko pa siya nakikita as of now. Nagagawin ko anytime soon. Related ba yung course mo? Course ko actually hindi. Do you mind sharing ano yung course mo? Export management. Oo nga pala. Iba talaga. Sa Business ano nga pala, side. SMS. Oo. Sa Atrium kami, building. Hindi, pero yung department mo, SMS. Hindi. SMIT. Smith, okay. So for my Benilde watchers, ID, ano ka? 120. 112. 120. The gap. So ano yung pipeline for you right now? In the next year, ano yung mga gusto mo ma-achieve? Hindi ko masabi. Siguro, para sa akin kasi, mas more on parang kung dumating, parang ganun yung mas pinaniniwalaan ko. Hindi ko, Pero for sure, man, nag-daydream ka pag nasa CR ka eh. like goal this year, Naliligo ka, di ba? May iniisip ka, gusto kong mag-Coachella, gusto kong mag-apartment life. mga ganun, mga ganun sana. Like boiler room. Syempre, pangarap ko yung mga Okay, ganun. so, pero, ano yung in the next year? Ano yung, kung hindi mo In the next necessarily year. gusto na agad, ano yung tingin mong pwedeng mangyari? pwedeng mangyari. Siguro, hopefully, next year. Kasi may apote ka. Check. Within the year siguro, parang hopefully, makapag-release ako ng maayos na track talaga. Yung talagang gusto ko na... Hindi to remix. Hindi. As in, Oo, parang oo. Avicii, gano'n. Hindi- Orig track eh. Hindi naman. Pero more on... Like K-Tranada type. More on magpo-produce talaga. Yun so yung pwede goal ka ko. naman kumanta, dude. Pwede. Pwede. Diba? Kasi Pero hindi lang K-Tranada, live, hindi lang he doesn't live. sing in his own tracks. Yeah. So pwede ikaw, ganun. Possible. Pwede. We'll see soon. Ano ba? Are you hinting at something? Wala naman. Wala. Parang meron kang... Pag ninakaw ko yung hard drive mo, meron akong mahanap doon. Na? Unreleased. Wala pa. Baka naman yung ilalabas mo music, banda ulit yun. Man. Hindi. Basta. Abangan. Okay, so, if that's the dream, ano yung feeling mo nung pumasok ka sa industry? Not the scene, ha? The industry. Kasi the scene is just people, eh. The industry, pera. May kasamang pera yun, eh. What was it like? Kasi yung ginagawa mo pa rin siya hanggang ngayon, clearly. Well, nung una kasi, nung nakapasok ko sa industry, 2022,
Actually, hindi ko pa talaga alam kung paano i-navigate. So, parang ako, medyo na-overwhelm ako. Parang more on, kuha lang ako ng gig kahit parang alam ko sometimes hindi ako sobrang prepared for And I it. think mistake yan ng karamihan sa mga batang DJ. No? Mm. Kuha lang ng kuha. But Mm. you can't, Yeah, kasi yeah. kesa wala, di ba? Oo. Di ba? Totoo yun. Kasi Sis- nung time na yun, hindi ko alam din kung kailan ulit ako magkakagig eh. So, Ah. parang ako, every time na may So ano opportunity, yung first gig mo na masasabi mong real gig na hindi na to garahe lang? real gig. Yun nga, siguro nung 2022, yung mga ganung... LU agad? Yun ba yun? Hindi. Dito sa Guilt, yung first Guilt? gig. Oh, Anong nung collective? 2022. Wala. As in, ano lang nun eh. Binuka lang ni Timmy. Binuka ko ni Timmy. Shoutout to Guilty Timmy. Boys. Guilty Boys. Yung, Guilty Boys. yung mga I've heard kasama. of them. Pero... Parang opener. Ganun. Opening. So, First, nung nakuha mo yung pera, uy, may ganun. actually, aware naman na ako before pa. Like, sinabihan ako ng mentor ko na parang... Or nakikita ko na Who's pala. this mentor? Si Ate Francie. So Shoutout from siya. the very beginning, siya na. Siya na talaga. Okay. Noong 2022. We just met last night. Shoutout to Francie. Yeah. So, yun. Parang medyo aware na talaga kung paano nangyayari kasi parang sumasama ka sa gig ni Ate Francie dati. So before Ayun. you started, Yeah. Na okay, parang... so she's definitely one of the reasons why you started. Yeah. Wow. For sure. Alam ba niya yun? Alam niya yun. Damn, Marv. That's, ngayon ko lang, okay. For the people watching, kasi ako, before I interview someone, technically, inaalam ko na lahat ng pwede kong malaman. In fact, minsan, ako yung nagkakwento tungkol sa buhay nila. Pero ito bago sa akin to. Bago sa akin yun. So if that's feel ko kasi there's more to your origin story. Sino yung unang DJ na napanood mo na nung nakita mo yun? Okay, yan pala yung DJ. Before Francie. Kasi for sure, hindi naman si Francie una mo nakita. Actually, sino ba? Isipin ko kasi hindi ko alam. Marami na rin ako nakitang DJs before, pero siguro hindi sila kilala pa. So parang hindi ko rin masabi. Pero ano yung first exposure mo into DJing? Like, nakita mo ba siya sa TV? No, nakita ko talaga. Kasi high school pa lang talaga nagka-club na ako. Medyo, Saan to? sorry, Saan? underage. Saan to? Sa amin to sa yung kung saan ako nag-high school, Pero sa saan to? Avite. Saan? Sa Avite. Anong Cavite pangalan to. ng mga bar na yan? Secret. Bukas secret pa ba? lang, Bukas secret pa? lang. Boss pa sila. Damn. Yung mga Oo. bar dyan sa Cavite, ha? Mag-check kayo ng ID. So, sige, kung hindi mo kaya sagutin yun, sino na lang yung GOAT mo? Ngayon, Yeah, ngayon. GOAT sa DJ. Yeah, like, Parang ang hirap naman. Siguro, parang personal favorite na lang. Ganun. give me a top 3. Top three Kahit overseas. producers. Kahit overseas. Sige. Siguro, Paul Mond, Fuzz. Wow, dude. Those are not very far, ah. Yeah. Who else? Last one. Kate Renada. Damn, bro. Ramdam na ramdam ko yung age gap. Kasi for the people like me, ang mga OG namin dyan, 8-track, mga ganun, yung mga matatanda na lang. Shortcut, Questlove, Gets. Grandmaster Flash. Ngayon kasi para yung mga recent, yung mga minention ko, parang more on recent favorites ko, yung parang ngayon. So, Ngayon nagigits ko time. na kung bakit gusto mo maglabas ng edits. Kasi yung mga binanggit mo, mga edit kings yan. Except si Kate Ranada. R&B house yan. Yan. So, yun yung medyo umiba, si Kate Renada. Kasi syempre, yun yung roots. So, sa Parang- listahan na to, si Kate Ranada na lang hindi mo pa napapanood. Si Kate Ranada na lang hindi mo pa napapanood live. Hindi ko pa sila napanood live. But, na-miss mo rin si Faz. Na-miss ko sila. Damn. Sayang nga eh. Bakit? May gig. Noong time na yun. Sana nagpasalo ka na lang. Kaya nga eh. Nagpasalo ka na lang sa kanila. Yun nga eh. Anong gig yan? Yun yung hindi ko rin maalala. Basta sure ako noong time na Yun yun. yung isa sa mga ayaw ko. Diba? Kasi, for example, nung nandito si Franchise, may gig ako nun. Diba? Yun yung layo ano ng eh. gig Yun ko. yung malungkot. Hindi ko matanggihan yung gig. So, kung yun yung top 3 goats mo, where do you see yourself na parang, before you can say, okay, sige, talagang I made it na. Ano yung hinihintay mong ma-achieve na yun? Para masabing I made it. Kasi, for example, let's say,
Extreme example to. Si James Hype, sabi niya, he made it nung nag-festival na siya. May ganung narrative. Ano yung version mo nun? Kasi for me, yung made it na yun is completely different from yours for sure. Kasi magkakaiba naman ng mga DJ. Yun yung isa sa mga gusto kong isipin ng mga tao or malaman ng mga tao is that DJs are different. It's not a linear path and we don't all want the same things. May mga DJ na gusto nilang mag-scratch, may mga DJ na gusto nilang bumuo ng community, may mga DJ na ginagawa nila yung DJing as marketing for themselves as designers. So, ano yung sa'yo? Well, yung sa akin talaga, masasabi kong I made it kung parang, alam mo yun, yung gusto ko kasi talaga, yung iparinig yung identity ko, yung music identity. But like, if you could describe what that is? Right now, parang more on influence siya kasi sa roots ko ng, kasi dati, way back, hilig ko talaga mga dancehall Afrobeat. So, dun pa rin yung pinaka-root ng sound na gusto kong gawin. Pero at the same time, ang hirap niya i-describe. Parang ang lakas ng influence sa'yo ng SoundCloud. Kasi Siguro yun ganun. yun Siguro yung pinasok ganun. mong era eh. Oo, siguro ganun nga. Parang ganun yung nangyayari. Saan yung favorite venue mo? Ngayon, Yeah. na mag-play, Yeah. siguro Apoteka talaga. Damn, for you? And nakakailan ka na? Dalawa? Dalawa or tatlo. Dalawa. Ano or yung tatlo. pangatlo? Yung sa... Parating pa lang yung pangatlo. Hindi, yung pangatlo, Under the Influence. Yung sa private siya, hindi ko... Private Corporate ata yun. Hindi, Under the Influence, Sorry Mom, nung Tuesday. Pero bakit siya private? Technically hindi. Parang ano siya. Para siyang friends and family. Hindi, parang hosting pa rin siya. Open pa rin naman siya. Prime. No, opening ako. Opening ka. Kasi sa... Yung lokal natin, nag-prime ka ulit. What was that like for you? For me, nung una, overwhelming talaga kasi parang yun yung venue na parang gusto ko talagang pag-playin and thinking na nakapag-play dun yung mga idol kong DJ. Parang medyo sacred yung place sa akin. Parang DJ ganun na eh. hinawakan ni Jerome. Parang medyo nanginginig ako talaga nung time na yun. Talaga? Kahit nung opening, as in, sabi ko, ay sorry. Pero sabi ko talaga, as You in, can curse, man. yeah, pero nag-jitters talaga ako, as in, nanginginig Nagkalat talaga ka. ako. Kasi wala ako nung first half nung Hindi segment. naman, pero muntikan na. Gets mo? Yung parang, kung hindi ko kinompose yung sarili ko, gets mo? Parang baka masama yung nangyari. Pero Hindi ka naman nasuka. Kasi nangyari sa akin dati yun. Nasuka? Hindi. Actually, hindi siya nangyari lang. Nangyayari talaga siya dati. Hindi naman. Buti na lang may vape talaga. Parang nag-vape muna ako, tapos hanggang sa kumalma, tapos balik ulit. Ganun. Yung vape na yun, ano ba? Kasi okay, bago tayo nakabalik dito, parang kinailangan mo pang dumaan sa vape store. So, kumain muna kami before this. Pero bago kami makabalik sa studio, siya talaga nagsabi, pwede dumaan tayo sa vape store. Tapos 5 kami. Wala lang. that? For me kasi nakaka-relax siya eh. Parang, pag nagve-vape ako, parang, wala, nakaka-relax. Kasi nicotine nga. Ganun naman yung effect niya talaga eh. Wala kang balak mag-quit. Not soon siguro. Pero nag-yossi ka. Before, oh. College. Oh, you're still in college. Pero naka-LOA ka ata. Do you have any plans of going back? Oo naman. Siguro, this Seb. Most so likely. concrete yung plans mo. Yeah. Babalik na talaga ako. Pero okay, last kwentuhan natin, parang kukulangin ka ata sa requirements. No? Kamusta? Di ba parang nag-usap tayo a few weeks ago? Yung sa sa Yun. MRC, ganun type beat. Hindi naman. Kaya pa. Kasi ID 120. Ilang terms na lang natitira sa'yo? Parang nasa mga 60 units something pa eh. Damn, ang tagal pa nun, G. Oo nga eh. Mga wait lang. 4 na term siguro. Ganun. Mag-18 ka lang naman, max eh. 21. Oo. Pushing it. So may lagpas 1 year ka pa halos. Kaya naman. Magsa-summer ka pa nun. Tapusin mo na yan, G. Tatapusin para mo na talaga. makahinga na. Yan nga eh. Kasi, Kaya nga eh. DJing is always there. Yeah. DJing is always there. I mean, I guess so would be studying. Pero man, God forbid, paano kung may mangyari? Tama. Ano yung worst gig mo? Worst gig? Yeah, worst gig.
Without dropping names or collectives. Worst gig? Paano? Okay. Yung umuwi kang hindi ka masaya, Okay. galit ka. Siguro nung 2022 to. Sabihin ko ba kung saan? Or Kahit wag na. Ano na lang yung Okay, nangyari? basta as in yung time na yun, as in kasalanan ko rin naman to guys kasi nung time na yun parang Late ka, no? hindi. Ito yung nangyari. 'Di ba syempre yung bar na yun, parang open format yung bar. Tapos meron dun mga tito ngayon. Tapos kung gusto nila, mag-house lang daw ang mga isang buong time na nandun sila. Okay, As in, wait lang. BGC to. Hindi. Sabihin mo na lang yung area. Okay, Pobla siya. God. Pero open format Open pa rin yung bar na yun. Open pa rin siya. So, baka kayo na bahala doon. Eto open format kasi yung bar. Tapos may mga group of old men doon na gusto ng house music. Pero, Siyempre. Sila ba yung market ng bar na yun? Hindi. Damn. Okay. Hindi. Pero ito mas marami kasi ng time na yun yung parang millennials, Gen Z, nung time na yun, dun sa place na yun. Tapos yung specific group lang na yun of 5, Pinoy. Sila lang yung nagre-request ng house. Tapos pinagbigyan ko naman sila, nag-house naman ako. Pero syempre, kailangan ko rin mag-cater sa ibang crowd. Yes, tama. Diba? So, ang gusto nila, house lang yung ibigay And ko. it's not that kind of bar. Yeah, and nung nag-house ako, itataas ko. Hindi nga gusto ng mga tao, parang napapa-what the fuck sila kasi hindi nila trip yung vibe ng house eh. Pero gusto ng mga nag-request, syempre. Tapos yung mga... Anong house to? As in mga classic house, mga Mooney, ganun yung gusto. Oh man, 2000s, 90s. Yeah, mga ganun, 90s. Summer Beach shit. Summer Beach, ganun. Mga galera playlist. Oh, or mga Gypsy Woman, mga ganun. As in, yung mga, classic mga talaga. Peggy. Pero, tawag dito, ayaw talaga ng iba eh. So, ako, eventually, kinailangan mag-switch up. Tapos nung nag-switch up ako, yung 5 yun, umakyat sa Sa booth? Oo, pumunta sa booth. Ganun yung then, eksena. Tapos parang pinipilit nila na house Tapos tumabi sila sa'yo, ganun? Oo, tapos sabi, wag ko daw palitan yung genre. Ganun. House lang Lasing daw. na. Oo, mga Ano lasing. ginawa ng bouncer? Wala. Damn. Kaya parang, for me, hanggang ngayon naalala ko ng worst gig. Kasi parang ganun yung nangyari. Hindi Gets kasi mo? nalo nung Hindi, bar hindi. owner or promoters. Hindi. Alam nila yung nangyari. Late na. Okay, kaya Late na nila nalaman. ako lagi kong kinakaibigan yung bouncer. As Yun soon as I nga, enter, yun nga, inaalam yun ko, nga. like, just be human, man. Alam mo yung pangalan nila. Hmm. Naganyan na rin ako eh. Pero ang nangyari, naiwasan ko siya kasi in-eye contact ko yung bouncer. Nag-gets niya agad. So I think now things have changed. Kilala mo Yeah. na lahat ng bouncer sa poblasyon. Parang yung isang yugo namin. Yung mayor ng poblasyon. Meron kang gig mamaya. Meron. Huwag na natin i-plug kasi, syempre, di ba, mamaya na yun, di abot yung upload. Pero can you walk us through how that really happened? Kasi interested ako malaman yung gig na yun. It's a Rich Boys event. Basically, kumuha sa akin doon is one of my friends din na host sa Palace, I believe. So, yun, minessage lang ako sa IG if I'm down. Sinabi niya yung details. Tapos yun. Okay na. Satisfied ka sa nakuha mong rate. Yan. Yun ang gusto ko. Play your creatives, bro. Hindi ka nag-negotiate. Well, for me, basta sa akin kasi pag okay na, hindi na kailangan mag-negotiate. Pero pag alam kong kailangan i-negotiate, ganun. Minsan, nag-negotiate pa rin ako. Kasi mall event to. Is this your first mall event? No. Pero first mo to for... For a brand, yeah. Talaga? Ever? Ever? Any brand? Oo, parang ito. Kasi yung iba kasi companies, hindi ko actually brand din naman siya. Pero Party ka rin. developers. Plus, malapit na Christmas parties, man. Hmm? Malapit na Christmas party season. We're about to make bank. Ayun yung as of na wala pa ang bookings. Pero sana, di ba? Hindi, okay Hopefully. lang. It's pitching Yeah. season. Yeah. Agency gaya ako before, so alam ko yung cycle ng taon. You're good. Sa September, biglang maraming chat yan sa'yo. Pero may press kit ka. Hopefully. Meron, pero hindi Okay. siya sobrang outdated siya. Ikaw Tsaka- magawa ng press kit. Actually, Tapos Canva lang, guys, na hindi pa pro. Okay, here's the thing about Canva. I don't like it when people say Canva lang.
Because Canva is a perfectly working tool. Yeah. Pero I mean, Canva sa phone, tas hindi Right. pro. Right. Pero Ganon. still, you can Ganon. achieve great things with Canva sa phone. Yeah. And I know that kasi nagagawa ko na siya. A lot of my content is Canva. Pag hindi mo kailangan i-Photoshop, pag hindi mo kailangan i-Premiere, huwag mo nang gawin. Just use the tools at hand. Kung simpleng poster lang naman, alam mo yung layout mo, kaya mong gawin sa Canva. Hindi mag-Canva ka, hindi naman kailangan mag-template. Pwede naman from scratch. Kung alam mo yung ginagawa mo. Pero okay. So maging Rich Boys ka, and then after that, ano yung next gig mo? Kasi ang dami mong gig, man. Ang dami mong gig. Ngayon, yung next ko is Umanota. Next week. Thursday. Man, get that bread, bro. Sino ang kasama mo? Yun yung hindi ko pa sure. Yun yung hindi ko pa sure kung sino yung kasama. Kasi so Hindi far, mo nag-enjoy kang ka-lineup? actually halos lahat naman eh. Come on, man. Okay Some naman bullshit. Paano nag-e-enjoy? Sino yung excited ka kasi ka-lineup mo tong Ay, okay. Marami. Yung na-excite ako recently, sila Kuya Sky, yung Sashrin Shao, Kuya Sky, Jay. sila Marco, yun. I know you watching, man. I know you watching. Like ikaw. Alam ko nanonood ka. Ikaw yun, man. So, Nagtataka na-excite ako, kasi ikaw ako yun, eh. ikaw yun. Pero, still, congrats sa gig niyo, bro. Pero other than Sky, syempre. Siguro yung mga... Si Francie. Ang sobrang cheesy na sagot mo si Francie. Hindi, yung mga DJs talaga na parang nilo-look up ko. Sino yung pinakamalaking pangalan na naka-lineup mo? Siguro sila Kuya Nix, ganun. Great. Grabe, you call them Kuya Nix, bro. Sino yung pinaka-ayaw mo? Wala talaga eh. Kakasabi mo lang kanina eh. Wala ako sinasabi. Pero pinaka-ayaw? Yung mga taga, ano? Grabe ka. Ay! Hindi, wala. Wala naman akong ayaw nakasabay. Yeah, I'm just kidding. Kasi, Hindi nangyari. oh. Sino yung mga hindi mo pa nakaka-line up na gusto mo maka-line up? Because being lined up with a DJ is an honor. For me, Yeah. it's unang-una, it's your chance to meet them. Pangalawa, it's your chance to witness how they work firsthand. Kasi iba yung nanood ka lang sa club attendee, iba yung naka-line up mo. Kasama mo sa booth eh. So alam mo yun, there's this, you're on the other side of the fence for that night. So sino yung hindi mo pa nakaka-line up and you would want para makita ni Jay, and Jay can help you get those. Siguro, hindi ko pa naka-line up sila, sila Manila Junkie. Talaga? Hindi pa? Baka naman nakalimutan mo lang, man. Parang hindi pa Talaga? Baka naman nag-sensya na kayo, nakalimutan mo lang. Hindi, parang feeling ko hindi pa talaga. Damn. Nag-after the noon ka eh. Nung time kasi na yun, wala siya. Right. Okay. Kasi madalas sila mag-Indonesia. Pati si Shingen, wala pa. Right. So sila siguro. So, Ryle, kung nakikinig Kasi ka, mahilig talaga ako sa mga Afrobeats. Parang ever since, yun talaga yung never gusto mo kong naisip genre. sabihin kay Lance? Wala, hindi kasi talaga ako nagsasabi. Parang, ano na Ako lang. na magsasabi. Shout out to Kylo X. Gusto daw niya maka-line up si Manila Junkie. Make that shit happen, bro. Sino pa? Yun, OJA talaga, si Shingen Manila Junkie. Kasi hindi ko pa sila nakasabay. Tapos, mga Planet sila, Polo. Mga Planet, may ang dami nun, ha? Lahat sila. Lahat sila. Lahat sila. Sila Tana Flow, gano'n. Kung pwede nga eh. Grabe. Were you there? Honor yun. Honor. Tana Flow? Nandito ka nun? Tana Flow hindi. Sayang. Sad hindi ko napanood kasi isa siya sa mga trip ko rin na Pero producers. may gig ka. Hmm? May gig ka nun. Meron din. There's not a lot of nights I would cancel gigs for. Isa yung Planet doon, I would say. Na mataas yung chance na ika-cancel ko yung gig ko for Planet. Kung expense, especially kung may darating na overseas. Kasi yun talaga yung selling point ng mga gabi minsan sa overseas. Sino sa mga overseas DJs yung hindi mo pa nakikita pero gusto mo makita? Sila Paul Mod talaga. Talaga? Sila talaga? Ngayon? Well, alam ko matagal na sila. Matagal na sila sa scene. Pero, ngayon, oo. Sila Fuzz, gano'n. Pero, Miles Medina. Hindi ko pa rin Miles napanood. Medina. Na-miss ko rin yung Miles Medina. Hindi ko pa rin sa lokal. napanood. Actually, Joe nakailang K. balik na siya dito. Joe K. Joe K. Si Amapiano guy. Kaso, ang layo kasi. Parang, hindi ko sure kung kailan ko sila mapapanood. He's probably gonna, mangyayari yun, man. Like,
No, it's gonna happen, bro. Yeah. I don't think it's gonna be you going there. Feeling ko siya yung pupunta dito. Sana nga. Hindi, it's gonna happen. Yeah. Feeling ko rin. Hindi naman malabo mangyari. Saan yung dream overseas gig mo? Selection. Or boiler. Selection. Hindi mo trip yung mga Wonderland. Ganun. Mas gusto ko talaga yung mga ganong vibe eh. Mga selection, boiler room. Pero okay din. Pero hindi lang siya for me siguro ngayon. Hindi siya yung parang ina-aim ko. Okay lang. So you're saying na mas trip mo ngayon yung mga apartment life type beat, pero pag nilapitan ka for say something like, Yeah, G pa rin, no? di ba? Sinabi, Mm. hey, gusto mo mag-opener sa Coachella, game ka. Siyempre, Coachella yun eh. Pero iba pa rin kasi yung parang dun ka sa pinagmulan ng culture. Gets mo? Like New mga York pioneer. Hindi yung culture ng genre. Gets mo? Pero yung nagsimula, kunyari, yung boiler room type setup. Like, sila yung nagsimula nun. Community Boiler brands. room. Community brands. Yun yung parang ibig ko sabihin. Do you ever think of starting your own? Because I'm a firm believer of starting your own. Well, community? Yeah. Not anytime soon, pero siguro in the future, pwede. In the future. In the Because dude, future. you're 23. Yeah, in the future, oo naman. It would be great, if kaya ko siyang gawin. Looking forward to doing it, Pero, as of now, hindi ko pa masabi. Parang I'm too young pa Right, okay. for that. Okay, I get Yeah. that. Sino gusto mong maka B2B? Ngayon? Naman ngayon, like, soon. Soon. Or let's say this month. Ang hirap ng B2B, Ang hirap. I Actually. don't know how Marco and Rel does it. B2B. Siguro si Shingen. Right. So, mga B2B. Para, kasi may dalawa na eh. Doon ka sa kabila, gano'n. Oo. Sila talaga kasi yung But parang have you met gusto him? ko. Yeah. Alam niya, gusto mo siya maka B2B. Siguro hindi. Alam mo Siguro na hindi. ngayon, siya. Siguro hindi. You think okay yung sound nyo? Hindi naman salpukan. Hindi naman. Siguro siya yung ipag-lead ko, ganun. Right. May ganun May ganun sa B2B eh. Ang hirap. I've tried B2B a couple of times na. Ang hirap talaga niya. Ang hirap. Kasi iniisip ko yung kabila. So, may mga tao na hindi ganun kasanay. Hindi nila gets yung idea na B2B na basta it's hard. Kaya medyo may hats off ako sa mga taong ganun. Like, isipin mo, ginawa tayo ni Marco in Manila Junkie for like what? Ilang years? Until hanggang ngayon naman, di ba? I mean, it's been a while since I've seen na magkasama sila. But, tagal nilang ginawa. Pero I guess nakabuo din sila ng chemistry, no? Kasi nag-B2B kayo ni Abalo yan. Shout out to J-Do. Tsaka may isa pa pala ako sa B2B, si Kuya Tolo. Damn, Kuya son. Tolo. Mga very done, no? Damn, medyo mahirap yun, Aalis Yun. na ata ng bansa si Tolo, eh. Tsaka Ganun meron yung na mas siya gusto ko. ka-B2B, men, eh. Yun nga, meron nga siya ka B2B. Pero parang gusto ko yung mga ganung moments. Actually, meet your heroes type shit siya. Mga ganun. Para siyang, alam mo yung, ikaw yung bata sa Team USA. Oo, parang ganun. Di ba? Andun ka. Pero syempre, idol mo yung mga kalaro mo. Pero andun ka, man. Andun ka. Tama. Hindi ka naman nilagay doon out of nepotism. You earned that shit. Kailan mo na-feel na, okay, I'm here now? Actually, as of now, hindi ko pa rin siya masabi. Kasi kahit pa May sabihin... ganun eh, no? hindi ko That's siya just the masabing... imposter syndrome. Kasi wala. Yung mga gig ko naman, hindi naman ako sure kung consistent ba yan. Diba? Kung wala pa akong pinanghawakan, kumbaga. Kasi yung mga booking naman sa akin, parang galing sa mga collective, usually, ganun. Parang, yun, tulad nga ng mga ganun ng minsang chances na Apoteka, Kyle, ganun. Hindi ko naman siya parang masasabing regular talaga ako nagsispin doon. Kasi parang pag kinuha lang ako doon, okay, mag-spin ako. Pero hindi ko siya masabing I made it. Gets mo? Kasi wala pa doon talaga eh. Marami pa talaga. Nakakaingit yung setup mo eh, no? Naghihintay ka lang.
Kasi yung apotheka, ako naman yung lumapit sa'yo nun. Medyo, kasi parang, paano ba to? Hindi ko rin kasi siya, paano ba? Ganun talaga yung nafe-feel ko ngayon. Parang, hindi ko pa ma-feel yung I made it. Kasi parang malayo pa ako dun eh. Hindi, yung And alam made ko it, yung, iba yun eh, iba. iba yun eh. Pero more like, I'm here. I'm here? Yeah. Alam mo yung episode ng Hot Ones na si Paul Rudd? Okay, sige. Sinabi niya yung look at us. Yun eh. Gets. Siguro ngayon, pwede. Pero hindi ko masasabi for the coming months. Pero yun yung gusto kong mangyari. It's a length game. Yun yung gusto kong mangyari I always talaga. tell kids these days na when you get here, ang laban dito patagalan, hindi pataasan. Kasi if you're Totoo. here, you're here. Lahat Totoo. naman kayo nandito eh. Totoo yun. May mga nasa taas talaga. Hindi mo mabawi. Sa lahat ng industriya, sa lahat ng eksena, may ganun. May mga nasa taas. Pero hindi lahat ng tao tumatagal. And I think that's one thing you should be considering din. Kasi yung nasa top, man. I guess, it's a good thing to work for it. It's admirable to grind for it. Pero ang baduy naman nun, nasa tuktok ka for 10 years, wala nangyari. Ang baduy, di ba? You have to go through ups and downs. Pero nakaramdam ka na ng ganun. Oo naman. Mga ups and downs sa As a DJ. Na parang, naman. bro, ayaw na ba nila sa akin? May ganun. Actually, yung unang naramdaman ko yun ng 2022, like, yun, doon ko na-feel na parang... Ang bilis nun ha. Kakasimula mo pa lang. Kakasimula ko nun, pero kasi yung nangyari nung time na yun nga, parang lumabas ako ng hindi pa enough yung skill set ko. Gets mo? Para Pero, maging confident ako sa... Every time you come back, parang di mas kaya ko na. Parang ganun. Tapos bababa ka ulit, tapos babalik ka, mas kaya mo na. Pero pataas siya ng pataas, yung balik mo. Ganun yung feeling talaga eh. May mga times na feeling mo nagpa-plateau ka. Pero once na na-feel mo yun, talagang ganun nga yung nangyari. So parang kailangan mong gawan ng way. Yung for me kasi yung nagiging way, parang pag naubusan na ako kunyari creative juice, kailangan ko munang mag-unwind medyo. Punta ako sa beach, ganun. Hanap ako inspiration. Medyo ganun type dito. Depende talaga kung ano yung nag-work. Punta kang LU, no? Ayun, actually yun yung ginagawa ko talaga. So, yung isa sa mga DJs na kilala ko na pag pupunta ng La Union, hindi naglalabas ng pera dahil pagdating niya doon, ang daming gig na naghihintay sa kanya doon. Paano ka nag-relax nun? Paano ka nag-relax nun? Well, marami pa namang oras kasi yung gig ko naman nighttime. So, buong araw, ganun. Parang kahit tumambay lang ako sa... Di ba yung buong araw nyo, nag-cellphone lang kayo ni Cord sa kwarto? Well, di naman. Yung time na yun siguro. Pero pag yung mga time na gusto ko wait lang. Bakit ang hiling mo sa hotdog, man? Ito kasi, wala eh. Para kasing, most of the time kasi, bitin yung mga silog. Yung mga meal, parang bitin eh. Alam mo yun? Hotdog yung problema na yun. Kunyari, order ka ng chick silog. Tapos bitin yung chicken. Alam ka naman umorder ka ng chicken. Siyempre, onti lang. Kaya hotdog lang. Parang ganun. Yun talaga yung concept ko eh. May fixation sa hotdog, min eh. Well, kasi like for example, masarap kasi talaga eh. Pag kumain ka ng kare-kares, nabitin ka sa kare-kare. Ang solusyon ba, umorder ng hotdog. Kasi cravings talaga eh. Paborito ko talaga. Tawag sa'yo ni Abaloyan, boy hotdog eh. Yun talaga guys. So, alam niyo na, pag nakita niyo ako, bigyan hotdog lang. Tender, juicy. Hindi naman, wala naman nangyari. Like, ano ba? Like, pinapalo ko ba ng hotdog ng bata ka? Wala naman ganun. Wala naman actually. Talagang masarap lang yung hotdog tsaka mura. Damn, anong paborito mong hotdog? Tender tsaka juicy. Cut. Hindi mo gusto yung mga German, mga ganun. Yung Hungarian. Hungarian ako, bro. Hungarian. Pwede pa Hungarian. Pero, yung pula talagang bata hotdog. talaga to eh. Gusto yung pulang hotdog talaga the best eh. Tapos ano, kasi ketchup, tinapay, ganun. Jolly hotdog type Hindi. Basta pulang hotdog. Yun talaga. Walang juicy. Tender juicy talaga. So, tender juicy. Kung kailangan nyo ng endorser na DJ, men, baka naman. Tender na, juicy pa. Siya nakaisip nun. Sarap yun. Masarap yun. Okay. I-rank mo nga yung top 3 hotdogs mo. Siguro top 1 yung
TJ na Jumbo. Top 2, TJ na Cheese Dog. Tapos top 3 yung yung bilog na TJ. I guarantee you Ganun. this, you would have never been asked this question anywhere else. Actually, oh. Kahit maging ikaw yung susunod na kay Tranada, hindi nila itatanong sa'yo ito sa kahit anong interview. Pero yun, fun fact, hotdog talaga. Pag kilala niyo ako, alam niyo yun. Pag nakita niyo siya sa labas, or kailan birthday mo? April 15. Isang pack na tender juicy, bro. Tama. Actually, yun ang bibigay ko. Sige, yun ang bibigay ko. Bigyan na hotdog na galing sa grocery. Matigas na, sobrang nag-yellow pa. Dadali ko sa Favorite gig ko yun. mo. Ubus yun sa akin agad. Midnight snack. Pag nabitin yung One click yun, one click. Pag nabitin yung kare-kare. Habang nag-vape. Can you give me a clear picture of what a week in your life is like? Ano yung Monday morning mo, all the way hanggang Saturday night? Well, siguro kasi, para sa akin, lately, parang nagiging routine siya. Parang gig sa gabi. Tapos syempre, babawi ka ng tulog. Medyo late ako nagigising. Oh yeah, totoo yun. Late ka talaga Recently, nagigising. sobrang late na ako nagigising. So pagkagising ko, yung ginagawa ko talaga pag wala akong time, yun nga, music lang talaga. So sa phone ko lang, usually sa phone lang ako nagdidig parang hanap ako ng mga trip kong songs pagkagising. As in, sound trip talaga. Madalas. Alam ni Kirk yun, nakasama niya ako sa Ellie. Talagang, pag wala akong ginagawa, pag idle ako. Ang sabi nga niya yun sa yung akin, ginagawa ko. or word on the street is that ikaw kahit nasa angkas ka, nagki-create dig ka. As in, by default talaga, parang gusto ko lang na may bagong hanap. Kung wala akong ginagawa, kunyari, may inaayos ako sa bahay, nagugas ako pinggan, nagki-create dig ako, tapos pag may matripan na akong kanta, automatic like yun, tapos ililipat ko sa mga folder ko sa, Parang nakaka-drain. parang sa yun. stop ko yung gagawin. Hindi naman, kasi para sa akin, na-enjoy ko siya eh. Para kasing, once na hindi ko i-add, Meron kang bagong 50 tracks, ganun. parang ganun. man. Pero kasi, Ang trabaho niyan. hindi siya nagiging work for me. Para kasing sa akin, Kasi Pag nalampasan- ipepelet mo yung tracks mo after that. pero okay lang. Masaya yung process eh. Siyempre, pangit yung analysis ng record box, di ba? Actually. Record box yun eh. Actually. Pero for me, yun siguro yung parang naging addiction siya for me na parang may kulang sa ginagawa pag hindi ko ginagawa. So parang creature of habit ka talaga. Pag may nasimulan ka, yung may fixation ka dun. Parang ganun talaga. Hindi ka ba natatakot na biglang mag-end yung DJing? Well, kung mag-end man siya, na-enjoy ko pa rin siya gawin eh. So parang kahit gawin ko lang What do you siya na ako think, lang. Anong gagawin mo pag wala? Ano yung ipapalit mo? Babalik ka sa banda? Hindi. As in, DJing na talaga yung parang wala na ako nakitang babalikan ko eh. Kasi nahilig din ako dati sa dance, yun nga, sa banda. Wala na talaga akong parang mas na-focus na talaga ako sa Ilan yung tracks DJ. mo sa library mo? Ngayon, di ko masabi na sa 14. Ilang gig yung USB mo? 128. Dalawa siya. Pero, magkaiba yun. dalawang 128. Tapos hindi yun pareho. Hindi siya parehas. Ano yun? Pang opener and closer, ganun? Hindi eh. Talagang sinasalpa ko lang siya para different folders talaga. Parang per USB, may folder name din. May So, create kunyari, name siya. yung isang USB na to, nandito yung house mo. Or nandito yung new disco mo. Sa kabila, wala nang ganun. Hindi, yung isang USB, more on, andun yung mga genres. Tapos yung isang USB, more on mga bagong digs, ganun. Tapos sa isa ko pang USB, yung main USB ko, nilalagay ko dun yung favorite ko ng mga digs na bago. Para may dalawa akong crate dun na handpick galing sa kabilang USB. What's your workflow? Ano yung workflow mo sa bahay niyan? Workflow ko sa bahay, parang, ayun nga, more on crate dig talaga. Tapos, before ako mag-set, Paglapag sa record box, inaayos mo ba yung metadata? Ano? Kasi ako, I rename, for example, yung Bitch Don't Kill My Vibe by sila Naki and Jojo, yung BNB. Sa SoundCloud, nakalagay lang yun, BDK MV. MV. Pero ako yun, dahil alam kong probably makakalimutan ko yun yung title niya. Ayusin ko yun sa record box. Mm. Nakalagay ko, Bitch Don't Kill My Vibe by Kendrick Lamar pa rin sa artist. Pero nakalagay yung parentheses kung sino nag-remix. Ako hindi ko inaayos yung track Hinanakaya ID. mo talaga? Kasi mas natatandaan ko siya by the track ID. Kasi ganun din ako tumingin sa phone. Since kung kunyari nakita ko yung track ID sa SoundCloud, yun talaga yung parang photographic memory para sa akin na
Yun yung matatandaan ko. Yung talagang So, visually ID na speaking, ang nakalagay. kalat pala tingnan ng library mo. Visually. Oo, pero para sa akin, dun ko siya nagigets eh. So, yung Parang yung ganun. artist column, butas-butas siya. Pati yung genre column, butas-butas siya. Oo, ganun talaga siya eh. Parang, meron akong genre crates. Hindi ka naka-smart tags. Hindi. Damn, As in, drag and drop ka. Yung ginagawa ko talaga parang, Dalawang 128 gig na drag and drop lang. Damn, ganun. son. Pero, Bata ka pa talaga, dami mong energy. pero wala, enjoy naman. Gets naman. Oh, gets din. Part din yun ng pagiging DJ, yung nerd ka, no? I think Actually, as oo. DJs, by default, we're all music nerds. Unless you're doing this for the wrong reasons. And I don't think meron namang I guess meron din. Lagi naman may outlier. Pero, by default, kasi tayo, alam natin kung sino yung magagaling. Diba? And bago mo maintindihan kung sino yung magaling, maintindihan mo muna kung bakit siya mahirap. And bago mo malaman na mahirap siya, susubukan mo siya. Kaya mo siya sinubukan kasi mahilig ka sa music. May ganun eh. Totoo. So, sino yung para sa yung technically pinakamagaling? Ang hirap kasing masabi. Una sa lahat, parang, hindi ko masabi yun kasi hindi ko pa talaga sila nakita. Like, wala pa akong enough data para masabi yun. Right. Wala pa akong Sa mga enough nakita times. mo na. O sa mga nakita ko na, parang wala pa akong enough times na napanood ko sila Right. para masabi ko yung ganong statement. So parang for me, ang hirap ng, gets mo, ang hirap ng, ano yun. Kasi hindi ko rin naman pwede i-base sa mga opinion ng ibang tao na parang, ito yung pinakamagaling para sa kanila, ito yung pinakamagaling para sa kanila. For me, kung gusto kong masabi kung sino yung pinakamagaling para sa akin, kailangan ko makita first hand and kailangan ko makita multiple times para accurate yung analysis ko. For me lang naman. And so far, parang wala pa kasi ako talagang nakikita na sobrang showbiz best. yung sagot mo, men. Sabihin mo na lang kung sino. Wala talaga. Gusto mo nga maka B2B si Schengen eh. Oo nga, pero hindi ko siya ma-classify as kung sino yung pinakamagaling eh. As in, lahat sila magaling in their own ways. Technical in the sense na technical na parang kabisado niya yung controls, alam mo yun? Oo, alam mo yun. Just Iba-iba for kasi sila na example, flavor. Yung player para sa number akin. sa CDJ, Oo. hindi alam niyo ng lahat. Mm. Kapag ako, bago umalis ng booth, pinalitan ko ng player number yung dalawang CDJ. Nilagay ko sa 1 pareho. May mga DJs na alam ko, pag apak niya doon, hindi niya alam yung gagawin niya. So, sino yung DJ mo na dahil sobrang dami niyang alam, nagagalingan ka sa kanya? Ayun nga, siguro sila Kuya Nix. Talaga, yung grabe yung command niya dun sa equipment niya. Oo, yung parang gamay na sila Kuya Mark Naval. Yung parang, Yung kayang mag-ayos ng grids on the spot, gano'n. parang yun yung mga napapanood ko na parang effortless sa kanila mag-switch ng genres, kumalikot ng effects. Grabe, man. Ramdam kasi yung mga sagot, laging mga tinatanong ko sa'yo, nasagot mo si Nix. For me, that's Ron Po eh. Ron Po? Yeah. Well, hindi ko pa kasi siguro napapanood Nakita ko na si Ron Po mag-echo out sa mixer na walang echo. Okay. Hindi ko pa kasi siya talaga Isipin mo, man, napapanood. alam mo yung mga mixer na walang color effects, wala ring effects panel. High, mid, slow lang. High, mid, slow. Tapos, tempo, ano lang siya? Crossfader, tsaka volume fader. Yun lang. In-echo out niya doon. Nakapag-echo out siya. Tapos yung CDJ, walang performance pads. 750 lang ata yun. Ang ginawa niya, yung loop bar, pinindot niya na mabilis. Sin tak-tak, ganun. So, nag-in-out siya, tapos pag ganun niya, binaba niya na dahan-dahan yung volume. So, echo out nga naman. Galing. So, isipin mo yun. Kaya siya yung sagot ko sa ganun. Kasi, Okay. bigyan mo siya ng mixer na ganun lang. Oh, kaya ayoko rin sagutin niya noong una kasi ngayon yung sinasabi ko na parang wala Kulang pa. pa yung mga napapanood. Oo, kulang pa ako nung napanood. Yun talaga. Pero can you imagine? I'd love to have him on the show. Isang beses ko pa lang siya nakausap and he's very introverted. Umalis nga siya ng venue, hindi ko napansin. No? Pero kasi for your generation, talagang si Nix talaga yung sagot niyo. Napansin ko yan, it's always Nix. And for good reason, napakagaling ni Nix. 2010s ko siya unang na panood. Mga prime Clavel days, THE days. Ilang taon ka ng 2010? 2010, mga 9. Mga 9.
9 years old. Damn, bro. Wala pa akong alam nun eh. Pero mas mabuka pa sa akin, no? Actually nga. Pero ginaya mo yung sapatos ko eh. Ewan ko kung bati tayo ngayong araw. Eh. Sorry. Ginaya ko siya. Salamat nga pala sa New Balance sa big supply ng protection pack. But this is all the time we have today. Balik ka sa show, bro. Feeling ko bitin eh. Alin? Balik ka. Saan? So, Tara! Kailan ulit? mag-ipon ka muna ng plot ulit. Sige. Mag-iipon ulit ako. Para pag tinanong kita sino na yung mga top mo, mas masagot mo na. Sige. Oo nga. Any shoutouts? Wala naman. Gigs. Ay, Gigs. wait. Shout out muna. Ikaw, kahit sino. Sorry. Shout out to Hardheaded. OTM. Jay. Shoutout mo kami. Kasi, ulit. Yun lang. Hard-headed lang, tsaka kami. Hindi mo lang si Francie G. Lahat na yan. Sorry. That's all the time we have Isa pa today. ba? Once again, baka gusto mong mag-plug ng gig. Doon sa 8 tao manonood nito. Hindi, ano na lang. IG na lang, guys. Chat nyo na lang daw siya. Hey! Sa IG na lang. Hey! Mag-vanishing message na lang daw kayo sa kanya. That's his shit. Kinuwento niya sa akin lahat. Yun lang, vanishing message, yun lang. Makukuha niyo siya doon. Pero pag gig, wag vanishing. That's all the time we have today. Once again, this is Serious Lap, and this is In My DNA, hosted by yours truly, co-presented by On The Menu, and co-produced by Bracket Side. Maraming salamat, Mr. Hugo.